Scarlett's POV. Di ako basta-basta nasuko sa laban pero kasi 2 or 3 beses na ata ako. Pero ayaw niya pa rin tumigil kaya may naisip akong gawin. I managed to get his face out at siya naman ang pinaupo ko sa kama at lumuhod ako sa harapan niya. Nang biglang tumunog ng malakas ang cellphone ko. Kaya agad kong kinuha ang pantalan kong nasa sahig. Agad ko namang nakuha to at sinagot ang tawag. Okay, papunta na ako. At binaba ko na at sinek kung may message nga ako natanggap tulad ng sinasabi ni Marco at meron nga. There is an emergency situation at pinagde-report lahat ng agent sa isang location. Napakarong timing naman. Kala ko pa naman I'm gonna get late tonight. Pero nang nabasa ko kung saan ang location, malapit lang dito. I still have an hour. We can still do this. Yun nga lang sa mabilisang paraan na lang and sadly, hindi ko na marireturn ang favor ko sa kanya. Nakasaludo pa naman malapit sa mukha ko ang tayong-tayo at malaki niyang alaga. Kaya nagset ako ng alarm sa cellphone ko ng after 5 minutes. Don't tell me aalis ka nang di pa tayo Di ko na siya pinatapos pa sa iba pang sasabihin niya dahil sinunggaban ko na agad ang labi niya and then I whispered to his ear, I will eat you shit me, but only for 5 minutes. After ibulong sa kanya ang salitang yon, tiningnan niya ako sa mata. Tila pinoproseso pa sa utak niyang sinabi ko sa kanya. And now you only have 4 minutes and 30 seconds? Ang sabi ko pa at after nun, tila natauhan at nagising siya sa sinabi ko. Agad niya akong iniga sa kama. Shit, kikiligin na ba ako at di daw niya palaging ginagawa to? Ako din naman eh. Ewan ba anong sumanib sa isip at katawan ko ngayong gabi at naisipan kong makipag one night stand? Talagang tinanong ko pa ang sarili ko kung anong sumanib. Malinaw naman siguro sa ayos ng itsura namin ngayon na nasa ilalim niya ako habang siya'y nasa ibabaw ko. Ang tila nahihirapang daing niya. Napatingin ako sa mukha niya. Mukhang hirap na hirap nga siya at pinagpapawisan ang noon niya. Sa isip-isip ko, masikip talaga yan. Dahil hindi ko naman nagagamit yan eh. Ngayon na lang ulit. College days ko pa nung may huling pumasok dyan. Yun lang ang time na nagka-boyfriend ako tapos di na nasundan pa. I'm so sorry, hindi ko alam na virgin ka pa pala. Medyo nagulat ako sa sinabi niya. Napasobra yata ang pagdaing ko. Gusto ko sanang sagutin ang mga sinabi niya pero hindi ko na nagawa. Di ko na may paliwanag anong mararamdaman because it's been a long time nang huli ko tong maranasan. Right on time, baby. Ang bulong ko sa tenga niya after niyang sumiksik sa gilid ng leeg ko. Tinulak ko siya ng bahagya because kailangan ko nang tumayo at ayusin ang sarili ko. Isa pa, wala na ring tigil pa sa pag-alarm ang cellphone ko. Shit, ang lagkit ng pakiramdam ko. Tumayo rin siya at pumasok siya sa loob ng banyo. Supposed to be maligo rin ako pero hindi ko nakakayanin sa time. Ayoko magbaka sakali. Pero need ko kahit pamunas lang sana. Napangiti ako na lumabas siya galing banyo at may hawak na basang bimpo. Lumuhod siya sa harapan ko. Let me clean you. Napakagatlabi ako sa ginawa niya. Kung umasta siya'y parang ang tagal na naming magkakilala. Yayain sana kita mag-shower pero mukhang nagmamadali ka na. Strict ang schedule mo pero don't worry, Scar. I understand. Is he perfect or what? Naintindihan daw kung strict ang schedule ko? Dahil sa ginagawa at mga sinasabi niya, mukhang gusto ko na ulit maulit ang naganap ngayong gabi pero sa susunod hindi na mabilisan. After niya akong punasan, nagmadali na akong isuot ang pambaba ko at sinunod ko agad ang aking pantalon. Tumayo siya sa harapan ko at naglakad na naman na nakahubad. At nang bumalik siya, hindi ko napigilang ngitian siya. Kinuha niya pala yung damit ko. Doon nga pala sabay sala niya hinubad sa akin yun. Inabot niya sa akin yun at kinuha ko naman at agad sinuot. Thank you. Ang nakangiti ko pa rin sabi. It's Nathaniel. Nathan for short? Shit, wow, mali ako dun ah. I have to keep that in mind. Nakakahiya. Agent pa naman ako tas hindi ko agad natandaan ang pangalan niya. Lasing lang siguro ako. Nawala ako sa focus at nauna sa katawan ko pero I admit, nag-e-enjoy talaga ako. Kaso hanggang dito na lang siguro. Oh, I'm sorry Nathaniel. Nathan, maybe I'm still drunk and don't worry baby. Next time makakapag-shower din tayo ng sabay. I cupped his face and kissed him before I leave. Di ko alam ba't ko ginawa yun. Of course, I lie. Alam ko sa sarili kong hindi na mauulit to kaya nga tinawag na one night stand eh. And there is no way na masusundan pa to. Nakarating naman akong maaga sa call time. Ngayon nasa harapan na ako ng isang malaking warehouse. Dito ang meeting place kung saan kami pinapapunta pero ba't mukhang walang tao? Mukhang na-prank ako ni Marco ah. Pero hindi rin dahil nakareceive ako ng message sa mismong head team. So hindi siya prank. Buwa ka ng inang shit naman no?
Yung medyo tipsy ka na tas bitin ka pa. Sinong hindi mababadrip supposed to be? Nasa kama pa din ako dapat. Ngayon ni Nathan. Pero eto ko ngayon sa malaki at madilim na warehouse. Hinahapat ang mga kapwa agents ko. Kung ano-ano pang kargamento at malalaking box ang nasa loob na to, na pinagpatong-patong kaya di tuloy agad makita ng mata ko kung sang banda meron ng pinakaloob. Need ko pang daanan lahat ng to na tila isang maze. Kinapa ko sa bulsa ng leather jacket ko at nilabas ang ilang piraso ng tranquilizer dot na lagi kong dala. Wala ako sa misyon kanina para magdala ng mabibigat na armas. Napaka-hassle nun kahit ito lang ang dala ko ngayon dahil light lang tong dalhin at madaling ipuslit sa security dahil nga maliit lang. Nilabas ko na to just in case for safety dahil hindi ko alam ano bang meron sa loob ng warehouse na to. Mabuting nag-iingat dahil hanggang ngayon naglalakad pa rin ako sa malamaze na daanan to na puro box at kung ano-anong item pa. Parang sa tingin ko ngay nasa warehouse ako ng kilalang online shop, mga parcels yata to eh. Habang naglalakad, unti-unti akong nakakarinig ng ingay, kaya tinawakan ko na maigi ang tranquilizer dart. Napakadali lang nitong gamitin. Iahagis ko lang or ituturok mismo banda sa may neck or buttocks ng kalaban. At kung malayong kalaban, kailan ko gamitan ng tranquilizer gun, pero wala akong dala nun so no choice. Sakali man, need kong makipaglaban ng mano-mano bago tumagamit sa kalaban. Hanggang palapit ako ng palapit sa mga boses na naririnig ko. At kilala ko ang mga yon, kaya binalik ko na lang sa bulsa ng jacket ang tranquilizer dart. Panay ang tawanan nila. Ano na naman kayang walang kwentang pinag-uusapan? Hanggang natapos na ako sa paglalakad, patong-patong ng mga boxes, parcels, or whatever. O ito, kapag nahulaan mong sagot dito, 100. Anong tawag sa nag-iisang langka? Di naman makasagot ng iba sa tanong ni Bridget. Isa sa mga agent at trip talaga niyang laging magpahula or magpasimula ng kung ano-anong laro pag wala kaming ginagawa. Walang makasagot sa tanong niya, kaya't parang tuwang-tuwa na naman ng loka. Ano, wala talagang may alam? Ang saad pa niya kahit nagpa siya na akong lumabas at sumabat sa usapan nila. Lang kasama. Napatigil silang lahat, napalingon sa direksyon ko at ilang saglit pa'y nagpalakpakan dahil sa entrance na ginawa ko. Ang daya, di ka naman kasali? Sabi pa ni Bridget, na tila nayamot na nasagot ko ang tanong niya. Ano Scar, late ka na? Sabi naman sa akin ni Marco. Inisiyan ko siya bago sumagot. I'm not late, everybody simply just early. So nandito pala silang lahat at ako nilang kulang. Pero hindi rin, wala pa si Debbie, ang boss namin. May isang long table at nakaupo silang lahat doon. Ayos ang forma ng table ah, ano to, last supper? At tumawa pa ako bago umupo sa tabi kay Marco, pero walang natawa sa joke ko. Napaya ako dun ah. I don't understand bakit tayo pinatawag basta-basta at ng gantong oras pa? Sabi ni Alexandra, isa ding agent, pero hindi kami close. Actually lahat sila di ko masyadong close, tayong si Marco at Tris lang, pero sadly nag-stop na siya sa pagiging agent dahil asawa na, kaya't kaming dalawa na lamang ngayon. Bigla naman nagliwanag ang buong warehouse. Ang dami naman palang ilaw, pinahirapan pa kami sa madilim at malamig na daanan. Dumating na ang aming boss. We call her DB. Mukhang importanteng announcement at bigla ng pagpapatawag ng meeting. Sana ibawiin niya ang pagiging inactive status namin. May ideya ba kayo kung bakit ko kayo pinatawag lahat dito? Nagtaas ng kamay si Alexandra at tinanguan naman siya ni DB, hudyat na pa pwede siya magsalita. You will explain kung bakit naging inactive ang status namin sa org. Thanks to her, halos lahat kami yon ang gustong malaman kung bakit nga ba ganun ang nangyari. Right. At gusto kong ipaalam sa inyong mananatili ang pagiging inactive status yung lahat sa loob ng 3 buwan. Nagkaroon ng komosyon, sari-saring ingay, kanya-kanyang komento ang ibang agent habang kami ni Marco ay nagkatitigan lamang. Nakapag-vent out na rin kasi ako kanina nung nasa bar kami ni Marco, kaya medyo kalmado na rin ako. Okay, calm down agents. I assure you after 3 months, mas magiging maayos ang lahat at magkakaroon kayo ng opportunity para ma-enhance ang inyong skills. What do you mean enhance our skills? We're already an agent. Agad na reklamo ni Alexandra. Sorry, I cannot disclose any information right now, but for now, pumili muna kayo ng isang linya. All of you must comply. We will inject you with a tracking device that will be activated only if you're reported missing. Just a precaution. Although hindi inactive ang status ninyo sa org, may mga tao pa rin tinalaga na magmamonitor ng galaw ninyo. Mautak din talaga tong si DB. May ideya na ako bakit ito ginagawa.
Just a precaution, may aspang nalalaman. Kaya niya to ginagawa dahil baka mainip ang mga agents at pumunta ng kakompetensya or worse, pumunta sa mga mob at dun magtrabaho. It is her way to test our loyalty. Matirang matibay kung sinong makakabalik after 3 months. Kita kong mukha ng other agents. Halata namang napipilitan ding pumila pero no choice. Mahirap kalabanin si Debbie. Lalo pang sinabi niya na all of us must comply. Wala naman sa aking problema eh. Loyal naman ako sa org. At isa pa, DB is our boss. Alam ko na kung ano man ang plano niya ay mas makakabuti yon. Kaya ginagawa niyang lahat ng to. Ang problema ngayon, anong gagawin ko sa loob ng 3 buwan? Nathan's POV. It's been 2 days since may nangyari sa amin ni Scar and I'm so idiot dahil hindi ko man lang nakuha ang cellphone number niya or kahit full name niya. Mabilisan kasing nangyari sa amin. Di rin ako makapaniwalang sa isang iglap na tapos agad. It seems binigyan niya ako ng timeline at ang masaklap. Ilang minuto lang pero at least may nangyari na sa amin. Akala ko nga nung una basta lang na siyang aalis dahil narinig kong sinabi niya sa kausap niyang pupunta na siya and it is such a miracle na we're able to do the deed in a short period of time. In short, nag-quickie lang kami. Masyado ako na-excite at umasa nung sinabi niya na next time makakapag-shower din kami ng sabay. Pero paano mangyayari yon kung di naman namin binigay ang contact number namin sa isa't isa? Di ko alam kung inutulang ba niya ako nung sinabi niya yon or what. Tinry ko pa siyang i-search online and again, I am so idiot to do that. Dahil hindi ko rin siya mahahanap due to lack of information. Scar lang ang tayong alam kong name niya and I'm sure nickname lang niya yon. Ang tayong pag-asa ko na lang sana bumalik siya sa bar at sinabi ko sa pinsan kong si William na i-message agad ako kapag nagpunta doon ulit si Scar. Malapit lang ang bar dito sa place ko at sure, makakapunta ka agad ako. Scarlett's POV. Are you kidding me? Umuwi ka sa probinsya ninyo, paano ko? Anong gagawin ko sa loob ng 3 months? Ang rant ko kay Marco dahil nagpapaalam to sa akin ngayon na uwi raw siya sa lugar nila para sulutin ang 3 bang bakasyon namin. Nandito ulit kami ngayon sa paborito naming bar. Nakaupo ulit sa bar counter at nagiinom. Di naman ako sinagot ni Marco sa dami ng mga sinabi ko sa kanya. Kung sumama na lang kaya ako sa'yo? Ang suggest ko pa, umiling-iling ito at yung itsura pa niya ay parang sinasabi na kahit anong mangyari hindi niya ako isasama. Kung makaasta siya akala mo weird ako, sa aming dalawa siya kaya ang weird. Bigla naman may lumapit na lalaki sa tabi ko at nagsimula na kausapin ako kahit di ko naman siya kinakausap. I couldn't help but notice na you look a lot like my next girlfriend. Sabi ng lalaking ewan na bigla na lamang tumabi sa akin. Buha ka ng inang shit, natawa ko dun na. Buti na lamang hindi pa ako nasimsim ng alak dahil kung hindi, malamang naibog ako na sa mukha ng lalaking to dahil napahalakak lang naman ako sa sinabi niya. At nang lingunin ko si Marco, seryoso lang ang mukha niya na nakakunot ang noo sabay simsim ng alak. Shit naman to si Marco oh. Hindi ba siya natawa sa banat ng filingero na lalaking to? At nang lingunin ko naman ang lalaki, natatawa-tawa din to kaya naman napatigil ako sa pagtawa dahil hindi na ako natutuwa. Natawa lang ako dahil napaka-corny ng banat niya at wala siyang karapatan na makitawa sa akin, no? Feeling close lang? I'm sorry, I don't want to be rude pero pwede bang umalis ka na dyan dahil parating na yung boyfriend ko? Siyempre, kunwari lang yun. Wala naman talaga akong boyfriend hindi ko lang talaga siya type. At nakakabisit lang na bigla na lang siyang umuupo sa tabi ko. Wala pa naman siya, so I guess, pwede pa ako magstay so we can talk? Shit, ang kulit Saksakin ko kaya to ng tranquilizer sa leeg para hindi na makapag-joke pa. I'm sorry, you can go now? Ang muli kong pakiusap sa kanya. No, I will stay. Ang sabi ng lalaki hindi mapakiusapan. Okay, that's it. Kinagalit mo ko Tumayo na ako takmang kukunin ng tranquilizer sa bulsa ng jacket ko nang biglang lumapit si, Sorry baby, I'm late. At hinalikan pa ako nito sa pisngi. Napailing-iling ang lalaking joker at umalis na. Umupo siya sa inalasang upuanan ng gugulong lalaki na supposed to be tulog ngayon kung hindi lang siya dumating. Ang bala ko sana yayain to sa may dance floor at doon ko ituturok ang tranquilizer. Swerte ng lalaking mahangin at dumating si Nathan. Sit down. Mangangalay ka lang sa pagtayo. Hindi ko mapigilang mangiti dahil sa ginagawa niyang swabby move or whatever. Bumalik naman akong upo sa inuupuan ko kanina so there is no need na yayain pa niya ako na maupo ulit. Dahil dito naman talaga ako nakapwesto. Kinuha ko ang baso.
Nilapit ko sa labi ko at sumimsim ng alak at pagkatapos, binaba kong muli ang baso. Nilingon ko siya at sinabing, "Sorry, do I know you?" I decided to play dumb with him. Kunwari hindi ko siya kilala, pero ang totoo hindi ko nga siya malimutan dahil feeling ko siya talagang naka-virgin sa akin. Sa laki ba naman ng alaga niya? Di siya agad nakasagot sa tanong ko, tinitigan lamang ako. I'm sure nag-iisip siya na may isasagot. "Can I order a drink first?" Bago sagutin ang tanong mo, ang paalam niya. Tumango naman ako. Sino ba naman ako para pigilan siya kung anong gustong gawin niya? Narinig ko naman ang pagtikim ni Marco sa tabi ko. Ay shit, nandyan pa pala siya. Muntik ko nang malimutan. Aalis na ako ha, mukhang may madidiligan na naman dito. Ang walang preno niyang sabi at agad nang umalis. Tingnan mo tong babaeng to. Basta na lang umalis at di na naman nag-iwan ng pambayad. Di pa nga ako tapos mag-rant sa kanya eh. Namumroblema nga ako kung anong gagawin ko sa life ko. Di naman kasi ako close sa pamilya ko para umuwi ng probinsya at doon magstay ng 3 buwan. At ayoko rin magstay sa probinsya. Boring, walang mall. Panigurado maiinip lamang din ako. Tuluyan nang nakaalis si Marco at ngayon nga, 2 na lang kami ni Nathan dito sa may bar counter. At aaminin ko, may nararamdaman ako habang katabi ko siya. Kanina parang wala ako sa mood, panay rant ko kay Marco, tapos may lalaking makulit and then dumating siya at parang may nag-iba ang mood ko and it was a good one. Naiserve na ng bartender ang order niyang alak. Dinampot niyang baso at sumimsim at pagkatapos binaba niyang baso at saka nagsalita. Understand kung hindi mo matandaan because the last time na magkasama tayo, 5 minutes lang allotted time na binigay mo sa akin and he gave me the look. Yung tingin na parang sinasabi na I will give you pleasure. Kinuha kong baso ng alak na iniinom ko. Tinunggang lahat ng laman nun dahil parang nauuhaw ako. Pero alam kong di naman inumin ang kailangan ko. Di mapagkakaila that there is a sexual tension between us or dahil may nangyari na sa amin kaya't ganito ang nararamdaman ko. If you want, we can go to my place and let's go. Aagad na putol ko sa sasabihin niya. Alam ko naman na yayain lang niya ako sa place niya. Di na ako magpapakipot pa, total naman may nangyari na sa amin eh. Tumayo ako at naglabas ng pera mula sa wallet ko. Nilapag ang bayad. Your drink is on me. Ang sabi ko pa dahil medyo mayabang ako at marami akong pera dahil although wala kaming work ng 3 months, nag-advance naman ng bayad sa DB. Di naman siya agad nakasalita. Mukhang first time ata na may manlilibreng babae sa kanya. Hinawakan ko ng kamay niya at naglakad kami palabas ng bar. Nathan's POV. Tinawagan ako ng pinsan ko at binalita na kasalukuyan nasa bar si Scar at nagmamadali akong puntahan siya. Sakto pagdating ko may lalaking nangungulit sa kanya. Narinig ko pang pinapaalis ni Scar ang lalaki at sinabi niya rin na may boyfriend niya pero makulit ang lalaki at ayaw umalis. Nakita ko pa tumayo na si Scar at mukhang sa inis niya sa lalaki, siya nang lilipat ng pwesto. Kaya nagpa siya akong lumapit para magpanggap na ako ang boyfriend na hinihintay niya. I even kissed her on the cheeks para mas mukhang kapani-paniwala kaya't walang nagawa ang lalaki nangungulit sa kanya kung di ang umalis. Agad akong umupo sa pwesto nang umalis ang lalaki. Umupo siya sa tabi ko pero medyo nagulat pa ako sa sinabi niya. Parang tinatanong niya kung magkakilala kami. Medyo ouch lang. Kahit pa joke yun dahil nakangisi siya nang sinabi niya yon. Sinagot ko naman siya at sinabi ko na baka pwede mag-order muna ako ng drinks. Hanggang sa narinig kong nagpaalam na mga kasama niya. Halata namang dismayado si Scar nang iwan siya ng kasama niya at ngayon 2 na lang kami dito sa bar counter. I am just trying to have a nice conversation with her nang bigla siyang tumayo at niyaya na siya umalis sa bar. At ang pinaka-surprising sa ginawa niya, siya pa nagbayad sa drinks na in-order ko. Akala ko talaga i-deny niya na hindi niya ako kilala. Yun pala nakikipagbiruan lang siya. Wala na ako nagawa nung hilahin niyang kamay ko hanggang sa makalabas na kami. Wait, Scar! Ang tawag ko sa pangalan niya. Try to get her attention. Napatigil naman siya sa paglalakad at binitawan niyang kamay ko. Maybe we can go over there and talk first? Nakita ko naman ang pagkunot ng kanyang noo. Naisip ko lang kasi kung dadalhin ko na naman siya sa place ko, baka maulit na naman ang nangyari. I have been fascinated with her since the first time I saw her, and I blew my chance to get to know her nang makipag one-night stand ako sa kanya. At ngayon nagkaroon ako ulit ng chance na makasama siya. I want to get to know her in a proper way. I thought gusto mong pumunta tayo sa place mo, sabi niya. Di ko na siya sinagot pa sa tanong niya.
I just grabbed her one hand at tumawid kami sa kabilang side ng kalsada kung nasa ng coffee shop. Di naman siya nagprotesta hanggang sa nakapasok na kami sa loob at tumiretso kagad kami sa may counter. Anong gusto mo? Ang tanong ko sa kanya. Ikaw, ang sagot niya. Lumingon ako sa kanya at nginitian siya. Alam ko, kaya nga magkasama tayong dalawa ngayon dahil gusto mo ko? Bahagya naman siyang natawa sa sinabi ko at tagumpay ako because that's my intention to make her laugh. I wanna see her smile. Ang galing mo rin no? Nasingit mo pa talaga yung banat. Bitawan mo na nga yung kamay ko at pipili na ako ng pupwestuhan natin. Cafe Americano na lang i-order mo sa akin. Bumitaw siya mula sa pagkakahawak sa kamay ko at umupo na nga sa isang bakanting mesa. I decided same lang kami ng order and while waiting, habang pine-prepare ng barista ang coffee namin, panay naman ang lingon ko sa kanya. I don't know, para kasing sinasabi ng instinct ko na baka biglang magbagong isip niya, baka bigla siyang lumabas or whatever. Ayokong sayangin ng pagkakataong to. This is my chance to get to know her and thank God. Di naman siya umalis hanggang sa hawak ko ng tray na may lamang 2 cup ng coffee na order namin. Nilapag ko ang tray, umupo na ako sa may harapan niya, nang bigla namin narinig ang malakas na buhos ng ulan mula sa labas. Pareho pa kaming napatingin sa labas at kita nga namin ang malalaking patak ng ulan kahit gabi na. Dahil kitang-kita pa rin mula dito sa loob gawa ng mga street lights. Di ko alam pero parang pumapabor ang weather sa akin. Dahil mas matagal ko siyang makakasama, wala naman siyang dalang payong. So I'm sure na hindi siya basta-basta susugod sa ulan. Kung maisipan niyang iwanan ako. So my name is Nathaniel Torres, short for Nathan, 28 years old. I'm currently aiming to build my own business and how about you? Ngumisi naman siya sa mga sinabi ko and honestly, I don't know kung positive or negative yon. So this is your play. I mean, kailangan natin kilalanin na isa't isa. I mean, we're just about to hook up. It's a one-time thing. Correction, muntik na palang maging pangalawa kung di tayo nagpunta dito. Ang straight to the point niyang sabi. It is clear na nasa negative side siya. This woman doesn't know how to commit. This is harder than I thought. Nagpakilala na ako sa kanya, pero parang ayaw niyang magpakilala. Ayaw niyang kilalanin namin ang isa't isa. She is a player, but I remember I make video games for a living. Maybe if I play with her games or sakin ko siya sa trip niya, baka makonvince ko siya na maging girlfriend ko. It's okay if you're not comfortable to give me some information about yourself. And correction, tuloy pa rin tayo sa place ko mamaya, patitilain lang natin ang ulan. Baka naman kahit name mo lang pwede kong malaman. Sige ka, isipin ko talaga Scar talagang pangalan mo. Sabi ko sabay dampot sa cup ng coffee at nilapit ko sa labi ko para sumimsim. Umisi na naman siya sa mga sinabi ko and I'm praying na sana sumama siya sa akin ulit mamaya at sabihin sana niya ang name niya. Tinitigan niya ako ng matagal. Di ko alam gaano katagal yon pero nakipagtitigan din ako sa kanya hanggang sa siya na ang kusang umiwas. Dinampot niya ang cup ng coffee niya bago nagsalita. Scarlett, that's it. Yun lang sinabi niya, just one word. Wala ba siyang apelido or much better to say na hindi pa siya ready i-share ang full information niya. Gusto ko pa sana magprotesta or umapila to get more information pero naalala ko, nakikipaglaro nga pala ako. Maybe this is the start at least, nag-share siya kahit katiting lang. Scarlett, ang pag-uulit ko sa pangalan niya. Kay sarap bigkasin. Scarlett, Scarlett. Ang paulit-ulit kong sabi sa pangalan niya. Stop it! Ang natatawang sabi niya and then I stop. Baka sabihin pa niya weird ako. Sorry, di ko lang mapigil ng banggitin ng paulit-ulit. Ang sarap kasing bigkasin eh. Nambola ka pa, di naman kailangan. Ang napapailing niyang sabi habang nakangiti. Di siya naniniwala sa sinasabi nito. Napapaisip tuloy ako, maybe she's been hurt before, kaya hindi siya basta-basta naniniwala. Totoo naman eh, ang ganda kaya ng name mo. Pati ang meaning maganda din. Scarlett, it means to hear or listen. Parang na-amaze siya sa sinabi nito dahil nagliwanag ang mukha niya at ngumiti. And that smile is genuine and I like that smile. Hindi pineke, hindi sarcastic. How did you know? Ang tanong niya. Sa wakas, nagkaroon kami ng topic na mukhang interested siya. Dahil may ginawa akong app before tungkol sa mga names and their meanings. Napatango-tango siya sa sinabi ko at halata sa mukha niyang pagka-amaze. Actually, kahit ako na-amaze din sa dami ng names, paano ko nalandaan ang meaning ng name niya? Hanggang pareho kaming napatingin sa labas dahil tumila ng ulan. Ubos din parehong iniinom naming kape. Wanna get out of here? Ang yaya ko sa kanya. Tumango siya at sanagot ako ng, yes.
Scarlett's POV. Nandito na kami ngayon sa place ni Nathan at nakaupo kami sa sofa niya at nag-uusap. Nabibigla rin ako sa sarili ko kung bakit napapayag niya akong bumalik dito. Kanina nung nasa coffee shop kami parang gusto ko na siyang iwan habang nasa may counter siya at hinihintay ang coffee na in-order niya. Pero may iba na kasi akong nararamdaman nang bigla niyang hawakan ng kamay ko at niyakan niya ako papunta doon. Kung iba-ibang lalaki nang sigurong gumawa nun, baka nasapak ko na, which is nakakapagtaka na hindi ko ginawa. At ang malala, I chose to stay hanggang sa umulan na sa labas ng coffee shop. So paano pa ako makakaalis nun? Lalo pang naging awkward na nagpakilala siya sa akin. This is not supposed to happen. I'm just a girl who wants to relax and maybe gusto ko lang ma-feel na someone out there will like me. Kahit panandalian lang pero sa nangyayari, para nafe-feel ko this guy likes me not the way I like him. Kumbaga, he's looking for a long-term relationship which is di akma sa lifestyle na meron ako because of my job. Or pwedeng feeling ko lang yon. Baka naman friendly lang talaga siya. Since naulan sa labas ng coffee shop, hindi ako basta-basta makakalabas. No choice ako kundi makipag-usap sa kanya at ngayon nga, nandito na ako sa place niya. Naisip ko kasi wala naman din ako ibang gagawin so why not sumama ulit ako sa kanya. At yun naman talaga ang unang plano. At mas surprising sa nangyayari ngayon. Di kami gumagawa ng kahit anong mahalay. Nag-uusap lang talaga kami. Ito ba yung tinatawag na getting to know each other stage? Actually, siya lang din ang panay kwento at nakikinig lang ako and honestly, di siya boring kausap hanggang sa napunta na ang usapan tungkol sa family niya na nasa US, ang parents, dalawang kapatid niya. Siya raw nag-insist na bumalik dito. Di daw niya gustong manirahan ng permanent doon. Kung bakasyon lang daw, pwede pa. Wait a minute, Nathan. Don't you think napapa-overshare ka na sa akin information? Hindi ka ba natatakot na baka scammer ako or worst, serial killer ako? Ang joke ko kay Nathan dahil ang tingin ko talaga ay inilalatag niya na ang tungkol ng lahat sa buhay niya. Kaninang kinakwento niya sa akin yung work niya at ang paghahanap nila ng investors to find their startup tapos ngayon naman ay ang tungkol sa family na niya. Samantalang ako first name pa lang ipapaalam ko sa kanya. Nilapag niya ang bote ng beer sa may table na nandito sa may sala at tumabi siya ng upo sa mas closer sa akin at inakbayan ako. Di naman na ako nagprotesta pa sa ginawa niya bagkos nilingon ko pa siya at medyo inaasar ko pa. So ano, di ka ba natatakot na baka masamang tao ako? Hinihintay ko lang na makatulog ka tapos nanakawin ang lahat ng pupwede kong makuha and then aalis na at hindi na tayo magkikita pa? Sobra ka naman sa hindi tayo magkikita. Ang sagot niya sa akin at hinimas-himas ang braso ko. Ngunit, gamit ang kamay niyang nakaakbay sa akin. Sa dami ng sinabi ko, tila yon hindi kami nagkikita man lamang natatandaan niya. Di mo ba narinig lahat ng sinabi ko? Baka masamang tao ko or what? Di ko na natuloy ang anumang sasabihin ko dahil nailapat niya na ang labi niya sa labi ko at sinimulan niya na akong halikan. The kiss was so soft and gentle. Malayong malayo sa halika namin ng first na dinala niya ako dito na may pagka-aggressive. Nakita kong nakapikit ang kanyang mga mata at ginaya ko naman para mas lalo kong madama ang sarap ng halik niya. And then, suddenly he deepened the kiss. At ipinapasok niya ng dila niya sa loob ng bibig ko. Shit! Ang sarap at ang galing niyang humalik. Nararamdaman ko ang pagkabasa ko sa pagitan ng mga hita ko. And then I suddenly stopped kaya't napamulat akong bigla ng aking mga mata. Pinunasan kong aking bibig gamit ang likod ng aking palad at ganon din naman ang ginawa niya. Nabitin ako dun na at medyo nagiging awkward ng katahimikan sa pagitan namin. Nag-kiss kami at biglang nagkahiyaan na kami mag-usap kaya I decided na ipagpatuloy ang pinag-uusapan namin kanina. So, balik tayo sa sinasabi ko sa iyo kanina. Hindi ka ba natatakot? Paano kung magnanakaw ako? Talaga namang magnanakaw ka eh. Agad nasagot sa niya. Although trip-trip niya lang sabihin sa kanya ay parang medyo na-hurt ako sa pagkakasabi niya or pwedeng sinasakyan lang din niya yung kabaliwan ko. Kaya ang ginawa ko, pinalo ko na lamang siya sa braso. Grabe ka sa akin, Nathan ha. For your information, wala pa akong kinukuha. Hintayin muna kitang makatulog at saka ka maghahanap ng mga items na po pwede kong ibenta. Ang sagot ko naman sa kanya, anong wala ka pang nakukuha? Meron na kaya? Napaisip naman ako sa sinasabing to ni Nathan. Wala man lang ako natatandaan na may nakuha ako dito sa pamamahay niya. Anong kinuha? Wala naman akong kinukuha. Meron ka nang nakuha. Okay nung una nakikipagbiruan pa ako, pero ngayon,
Hindi na ako natutuwa. Ayos naman ang kwentuhan namin. Ang sarap pa nga ng halikan namin eh. Tapos bigla na lang siyang mambibintang na may kinuha ako. Kung saksakin ko kaya siya ng tranquilizer sa leeg para makatulog siya at uuwi na ako o kaya bago ko umuwi, totohanin ko yung mga binibintang niya. Sige, isang tanong na lang. Kapag hindi niya pa inayos ang sagot, gagawin ko talaga kung ano man ang iniisip niya. Mula sa pagkakaapo, tumayo na ako at humarap ako sa kanya. Umayos ka, Nathan ha, wala akong ninakaw sa'yo. Sige, sabihin mo nga kung ano. Ang paghahamon ko sa kanya dahil sure ako na wala naman talaga. Tumayo naman siya at ngayon nga'y magkaharap na kami. Kinuha niyang isang palad ko, tinapat niya sa dibdib niya. Napakunot naman ako sa aking noo at hindi ko alam bakit niya ginagawa iyon. Ngumiti siya sa akin bago nagsalita. Ito, ninakaw mong puso ko?